Nanawagan si Gabriela Party List Representative Arlene Brosas sa mga biktima ng umano'y prostitusyon na iniuugnay sa insidente ng pananakit ni Congressman Paulo Duterte sa isang high-end bar sa Davao City. Maaari raw kasing gamitin ang kanilang reklamo para masimulan na ang ethics complaint laban sa anak ni FPRRD. Narito ang agenda report ni Sandro Ochona. Sa mga tensunan dabawin nyo. Ang video na ito ang tugon ni Davao City Congressman Paulo Duterte kaugnay sa viral video na kinasasangkutan niya. Ipinauubaya niya sa mga taga Davao kung iboboto pa rin siya sa pagka-congressman matapos mapanood ang video. Inaalam pa ng kanyang mga abogado kung saan nanggaling ang video kaya hindi pa siya magbibigay ng pahayag. Bukod dito, wala pa rin siyang nakukuhang dokumento na nagsasabing sinampahan na siya ng kaso. Pero sa Gabriela Representative Arlene Brosas, nanawagan na lumabas na ang mga nabiktimang kababaihan. Nananawagan tayo at inaasahan natin na maraming magsasalita. It is about time na magsalita ang mga kababaihan, lalong-lalo na yung mga biktima ng sexual exploitation, abuse and sexual exploitation sa event na ito particular. Giit niya, importante ang paglutang ng mga biktima at pagsasampa ng reklamo para magsagawa ng investigasyon ang House Ethics and Privileges Committee. We condemn yung violence na ginawa o ginamit, in-employ ng sitting lawmaker natin, si Pulong Duterte, dito sa pangyayari. And amidst the reports na may mga kababaihan na prostituted doon sa private gathering. So, ang tingin po natin dito, dapat talaga maimbestigahan kung ano ang nangyari dito. May buwelta rin siya kay VP Sara na nagsabing politika lang daw ang dahilan ng viral na video online. Yung mali yung premise na yun kasi di ba yung deeply entrenched talaga yung misogyny and abuse of power sa atin. So, ibig sabihin, yung pagbibiktima sa mga kababaihan, hindi siya political Hindi nga siya political. Kailangan din maintindihan na actually nakakatakot kasi parang case to ng like father, like son, misogyny. It clearly runs in the Duterte family. Ganyan din yung presidente before, di ba? Sa kabila nito, kasama pa rin sa VIP guest list si VP Sara sa gaganaping State of the Nation address sa Hulyo at ang upuan niya ay kasama ng mga dignitaries sa gitnang bahagi ng House Plenary. We are preparing for that eventuality, in case the Vice President decides to attend. We will have plans for it. In other words, may seating, may holding room, just like all the other participating agencies, Lahat yan, there will be a formal invitation that will be sent to all these guests, including the PP, all heads of agencies, constitutional commissions, Supreme Court, and the justices, and mga participants yan. So we're not discounting the possibility that the Vice President may decide to attend, So we have to be prepared for that eventuality in case the Vice President will attend, So we're prepared for that. Kasama yun sa plano namin. Matatandaang nagbitiw ng pagbabanta noon si VP Sara na ipapapatay ang Pangulo, First Lady at ang Speaker kung may mangyayari sa kanya. Ito rin ang dahilan kung bakit siya iniimbestigahan ng NBI. Para sa agenda, Sandro Ochona, Billionaire News Channel.